Alam nyo guys, may i-share lang ako sa inyo kwento bago ako napunta dito sa Turkey. When I was first year high school, dinala ako ng tita ko dito sa Maynila, sa Muntinlupa. Isa sa relatives ng lolo ko para lang makapag-aral ako ng high school. So alam nyo, lumaki ako sa probinsya. Yung halos hindi makabili ng asin, mantika, magic sarap, bitchin, yung ganung buhay day. Tapos, alam mo yung kada araw, pag pumapasok kami nun sa school, kami yung gumagawa ng paraan na magkaroon ng ulam. Ang provide lang sa amin nun, bigas, or kamote, or balanghoy, saging, ganyan. Kami ang gumagawa ng paraan na makakuha ng ulam, tulad ng mga sa tuway sa probinsya. Kaya hindi ko makalimutan yung tuway sa probinsya kasi araw-araw halos ganyan ang ulam namin. Udlot sa gabi, udlot sa kangkong, yan. Nilalaswahan lang namin yan para malunok namin yung balanghoy, saging, minsan bigas. Ganon ang buhay ko sa probinsya noon nung elementary days. Then after that, napunta nga ako sa sa Muntinlupa. Ayun na. Siyempre hindi ko alam kung ano ang buhay ng Maynila. Ano o paano ang mga luto. Yung mga ganun ba, diba? So ako, siyempre nakitira ako. Siyempre ginagawa ko yung best ko. Naglilinis-linis ako, ganyan. Gusto kong tumulong sa paglalaba. Walang tiwala. Wala silang tiwala sa paglalaba ko. So hindi nila ako, kumbaga ini-stop nila ako. Kami na lang, ganyan. Tapos, sa pagluluto one time, yung tito ko lang yung nandun. So, kailangan ko magluto. E di ngayon, tilapia ata yun na isisigang. Hindi ako marunong. Wala akong idea paano magsigang-sigang, ganyan-ganyan. So, ang gusto ko lang naman turuan ako pero nagalit. Ano mang ginagawa niyo sa inyo? Ganyan-ganyan. So, alam niyo yun, yung panahon na yan, alam mo talagang hindi ka tanggap, hindi ka welcome sa bahay. Pero tiniis ko kasi para din naman sa akin ako naman yung makakatapos ng pag-aaral di ba? So, until nga na, ayun, napunta tayo ng Hong Kong. As in, wala din akong, wala akong experience as katulong. Ganyan. So, trying hard lang ang lola nyo. Noon sa Hong Kong, lagi tayong kinakabahan. Ewan ko ba, kasi very different taste kasi, no? Kasi sa Hong Kong, ang mga amo ko doon ay halos walang lasa. Tapos naman, nung nagkaasawa na ako dito nga sa Pinas, nung nagkapamilya na ako, sa sobrang katipiran ko, alam mo ang ginagawa ko, inaalatan ko yung ulam para makarami na ng kanin, busog na. Tapos alam mo yun, may nakatira sa amin no na kapatid ng asawa ko. Hindi ko pa nagigits noon na kada kain namin, dagat Gumaganon, naririnig ko yung word na yun. Ano kaya dagat Kalaunan na, nagets ko na maalat. Pero kumakain pa rin naman. Walang choice. Kasi ako yung nagluluto, ako yung nagbabudget. Alam mo yung ako, yung budget namin, binabudget ko pa. Nagsisavings ako dati. Hindi alam ng asawa ko kasi nga, yung asawa ko pag alam niyang meron pa, relax. Ako naman, pag alam kong paubos na, hindi na mapakali, nag-overthink na ako. Ewan ko ba, ganun ang ugali ko, Nahirapan talaga ako, Kasi ako nga yung laging nai-stress. So, ang ginagawa ko, yung budget namin, binabudget ko pa. Kaya, ang lasa ng ulam namin, is, talaga, dagat. Oo. Tapos ngayon, sa pagtitipid ko na yun, doon ko nabili yung unang motor namin. Cash yun, Kasi nga, ayaw ko na ng utang. Gusto ko, pag may gusto ako, pinag-iipunan ko talaga. Ganun yung mindset ko, So, nung napunta nga ako sa Hong Kong, nahirapan talaga ako mag-adjust kasi ang nakasanayan kong masarap is maalat. Ang gusto ng amo ko halos walang alasa. So, ang ginawa, oo, nahirapan ako pero may kasi yung amo ko na
konting mantika lang, gapatak lang na mantika, igigisa mo yung gulay, tapos pinch lang ng asin. Hindi ko talaga maintindihan kung okay na yung luto ko o hindi, kaya lagi ako nininervyos kada luto ko. Pero ang kinatuwa ko na lang sa mga amo ko, kasi once na may comment sila sa luto ko, sa kanila na sila magrereklamo pag tapos na. Uubos na. So, hindi ako na-hurts. Ako pa naman yung tipong madamdamin talaga dahil dinidibdib ko talaga yung yung mapapagalitan ako, yung ganyan. Pero, ang kinatuwa ko lang sa mga amo ko doon sila, Rowena, Wena, next time less oil, less salt, ganyan sila. Pero, ako, busog na ako. Nakakain na ako. At least, ay sabi ko, carry pa, nakakain pa yung luto ko. Yung ganong pakiramdam, day. In 4 years yun, day. At least, di ba, napagtyagaan ng mga amo ko. Pero ang problema lang naman talaga nila sa akin, kasi nung first time ko sa kanila is nadadagdagan ko talaga yung asin. Imbis, di ba, nagsasabi lang sila na isang patak lang ng asin, nadadagdagan ko talaga, kakatikim ko, kasi ang pagtikim ko walang lasa, so hindi ko alam kung okay na ba siya o hindi. Kaya dagdag ako ng dagdag ng asin. So, yun na ang iniwasan ko, kasi pag sinunod ko yung instruction nila na walang kalasa-lasa, okay sa kanila, walang reklamo. Pero pag sinunod ko yung palasa ko, may reklamo sila. So, kaya nakatagal siguro ako ng 4 years, kasi nga, pinafollow ko na lang kung anong gusto nila. Tulad ng, one time, nagreklamo siya na, sabi niya, less oil. Hindi ko na nga nilagyan ng oil yun, day. Kasi pag ginigisa ko pa ng kaunting oil, nasusunog siya, day. So, ang pangit ng result. So, ang ginagawa ko, day, siya, ang technique ko na nun, pero hindi nila alam yun. Diretso ko na init tubig. Hindi ko na siya ginigisa. At least malinis pag ang result, malinis. Ang gusto lang naman nila yung walang lasa. Maggisa-gisa ka pa ng oil, nasusunog nga lang. Tapos nung nagreklamo nga siya, sinagot ko na siya. Sabi ko, wala nga oil yan Sabi kong ganyan. So, mula nun, hindi na siya nagreklamo. O, diba? Pero pag ang tatay naman niya nagluto, grabe, ang mantika, pati dingding. O. Pero pag ako, siya, kumbaga mahigpit siya ba? Ganyan, 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 ganyan. Ay, naku, nakakaloka minsan. So, nitong nakarating ako sa Turkey, day, ayun na nga ni, hindi na ako kinakabahan, kabahan, kasi hindi naman ako nagluluto para sa mga amo ko, para sa sarili ko lang. Kung ano man ang result ng luto ko, ako lang din naman ang kakain. 'Di ba? So, wala talagang ka-nervyos. Then, dito nga, unlimited ang food. Ako lang yung papapiliin nila amo, papasama ako sa magpili daw ako ng kailangan ko, gusto ko. Walang ka-pressure kasi may tagaluto sila amo dito. So, thanks God, alam niyo yung karanasan ko noon. At as in nga talaga sa pagluluto, I know myself naman, pero trying hard tayo. So, thanks God kasi napunta ako dito sa mga amo ko. Kahit doon sa 4 years ko sa Hong Kong, na-survive naman natin, no? 'Di ba? Napagtiyagaan ng amo natin. Then dito sa finally, kahit nga sa alaga ko hindi pa ako nakakaluto, pero normally naman na niluluto lang sa breakfast is egg lang naman. Tomato egg, tomato with potato with egg, tapos yung scrambled egg, mga ganun lang. Pero si amo babae, si among lalaki or yung tagaluto nila yung nagluluto. Ang ginagawa ko lang, day, is yung mag-cut ng cucumber, mag-cut ng carrots, ng avocado, i-prepare lang sa plato, yung ganun lang. Ganun lang talaga, day. Ganun lang talaga yung naging ko dito. So, mabuti pa rin ang Panginoon talaga sa buhay natin, no? So, yun lang naman for today's video, day. Wala lang, na-share ko lang.